Nako, mga minamahal, strike na naman po ang SMNI sa kanilang pagbabalita. Kaya nga ito yung palagi kong sinasabi sa inyo na talagang deserving ang SMNI na matanggalan ng plataforma sa iba't ibang pahayagan ng social media. Kapag matanggal yon, natanggal, mga minamahal, na wala, nabura, ibig sabihin, nalabanan natin ang fake news. Beruhin nyo nagpakalat ang SMNI na 40,000 daw po ang dumalo sa Cebu rally kung saan nandoon si former President Duterte. So basahin natin itong balita ng SMNI SMNI News, 40K sa Cebu rally, iginiit ng hakbang ng maisog Cebu na pumatak sa 40,000 ang dagsa ng tao sa indignation rally ng mga Cebuano para ilabas ang saloobin sa rehimeng Marcos Jr. Mula 4 p.m. hanggang 11:30 ng gabi, ang event na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang crowd estimate ng organizers ay sa buong durasyon ng programa kung saan papalit-palit ang mga dumalo. Nagpasalamat kami sa mga maisog na pumunta at hindi natakot na maghayag ng kanilang saloobin, saad ng organizer. Isa sa senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kinakampanya ng hakbang ng maisog. Yes, pa-ads lang ninyo si Quiboloy. Pero yung punto dito, nagsinungaling sila. Yan kita ninyo. 40,000 daw po, mga minamahal, ang dumalo. Pero, according dito sa balita, CDN, ex-President Duterte shows up in Cebu rally. Tingnan nyo dito sa pinakailalim. Pangalawang ng post ng tawag dito. Pangalawang pahina tayo dito sa article na to. Sabi dyan, authorities from Mandawi City Police Office or MCPO on Sunday, Feb 23, estimated the crowd between 3,000 and 4,000 number, which were strongly objected by Duterte's supporters. Alam nyo, fake news talaga. Budol talaga, kaya talagang hindi na dapat mabigyan ng prangkisa, franchise, itong SMNI na to. Dahil unang-una, yung kanilang mga broadcaster, hindi naman pala miyembro ng kapisada ng broadcaster ng Pilipinas. Kaya walang sinusunod na code of ethics. Kung sino-sino lang yung pumupunta dyan sa SMNI News nila. Makikita natin, ang iba wala namang credibility para magbalita. Hindi nga miyembro ng kapisada ng broadcaster. At hindi mo pwedeng sabihin na naglalahad ka lang ng opinion kung ikaw ay naninira na. Diba? Kagaya ng ginawa ni Ka-Eric, ni Jeffrey Celis. Diba? Tapos ni Lorraine Badoy. Diba? Nagsinungaling sa travel. Diba? Ni House Speaker Martin Romualdez na umabot daw po ng 44 billion ba yun? If I am not mistaken, or 2 billion. I forgot. Kasi nung nakaraang news pa yun. Kaya nga sila pinatawag. Diba? Na bawal yun. Nagpa-fake news kayo. Kaya doon naungkat, mga minamahal, yung issue sa SMNI, na ang dami palang bungi-bunging ginawa ang SMNI sa batas ng Pilipinas. Diba? Especially nga po sa broadcasting. Kaya ito, yung balita na nabalitaan ko kahapon, tawang-tawa ako kasi paano aabot, diba mga minamahal, paano aabot sila ng 40,000? Nung nakita ko naman yung rally, kung isusum mo yung brightness, tingnan nyo, grabe yung social distancing. Dahil niya, pakita ko sa inyo. Yan, see? Grabe yung social distancing. Paano aabot ng 40,000 yung crowd? Grabe yung social distancing. Tapos pangalawa, dito sa unang photos, tingnan niyo yung brightness, ano natin dyan, ang daming blank space, So, paano aabot yan? Sige nga. Paano aabot ng 40 milyan? Grabe yung social distancing. Sige nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung intention nito is to manipulate the Filipino people. Manipulahin ang sambayanan
Nagigets ninyo, mga minamahal? Paano mamanipulahin? Diba, ipapalabas nila na napakadaming supporters itong si Vice President Sara Duterte. Gusto nilang ipalabas yon, diba, na hindi nyo matitinag ang gobyerno, hindi nyo matitinag itong si VP Sara Duterte kahit sa impeachment dahil napakadaming sumusuporta laban nga sa alyansa ni Marcos Jr. Ganyan yung gusto nilang ipalabas, mga minamahal. Pero, tingnan nyo, malawak at malaki naman yung ebidensya natin na itong ginagawa nila ay talagang pawang paninira lang, pawang mind conditioning. Kasi dyan sila magaling. Tapos may trolls pa itong si Digong. Diba? Paano natin nasabing may trolls? May paparinig ako sa inyong balita, Tingnan nyo, Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, mismong si Pangulong Duterte umano gumastos ng $200,000 o katumbas ng 10 million pesos para magbayad umano ng trolls. Nasa 400 hanggang 500 daw ang binayarang cyber troops. Noong 2016 daw unang kinuha ang keyboard trolls para magpakalat ng propaganda para kay Duterte na nooy presidential candidate. Pero tuloy pa rin umano ang gawain ng mga ito kahit nakaupo na sa pwesto ang Pangulo. Natanong tungkol dito ang Pangulo pagkatapos ng kanyang State of the Nation address nitong Lunes. 10 million? 10 million pesos, sir. gastos. Yes po. Ako? Yes, sir. Ako? Yes po, sir. It mentioned, it included your party, sir. Yung study po. Sino po? Sa election siguro. Sa election. okay. Wag na natin yan. Pero narinig ninyo, si Nick Gagunda nga yung social media manager team ni former President Duterte na take down yung almost 200 pages. So ano pa ba yung bago? 'Di ba? Ngayon, mayroon na silang news channel kung saan nagpapakalat ng fake news at mabuti na lang nabura, 'di ba? Binura Feb 20. May balita nga Feb 20 nabura yung ng SMNI. Wait lang, mga minamahal. Ipakita ko sa inyo yung balita. Ito to our followers. Kaya deserve, Deserve. Ano nakalagay dyan? To our dear followers, please be advised that this morning, February 20, 2025, YouTube disabled the accounts of SMNI channel handlers resulting in a loss of access. Ang daming nawala. Anong mga nawalang channel? SMNI News, Dizar, News Blast, Newsline in the World, Balita ng Bansa, Kabayan Abroad, Weekenders World, SMNI News, Nightline News. Ang dami. Ang dami nilang account. Dami kasing nagtutrol Laban Kasama ng Bayan, Totoong Boses ng Bayan, Pulso ng Bayan. Ang dami. Yan yung mga accounts nila. Sa YouTube may 13, sa Facebook 4, sa TikTok 4, o total of 21 account. Nawala deserve. 'Di ba? Ibig sabihin panalo tayo dahil nalabanan natin yung fake news. Mga minamahal, panalo tayo dito sa part na 'to. Pero nakakapagpakalat pa din sila ng fake news kasi meron na naman silang bagong gawang account. Diba? Magaling man tol Alright. Mga minamahal, yun po. Sinungaling talaga. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe, hit the notification bell always for more updates. Yun lamang po, ingat mga kababayan. Wait lang.